Welcome back po sa Panahon TV. Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay 5:12 ng umaga. Ngayon alamin naman po natin agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin sa bahagi ng Luzon, pinakamataas na po ang temperatura. Dito po yan sa atin sa Metro Manila. Yan po ay 25 to 33 degrees Celsius. At dyan naman po sa Baguio City, pinakamababa po ang temperatura na merong 16 to 23 degrees Celsius. Ngayon, dumako naman po tayo sa Visayas. Diyan po sa may Tacloban, mataas na po ang 25 to 32 degrees Celsius. At dito naman po sa Metro Cebu at dito rin po sa may Iloilo and Bacolod, magkakapareha po ang temperatura. Naaabot naman po ng 24 to 32 degrees Celsius. At ngayon, dumako naman po tayo sa may Mindanao area. Diyan po sa Cagayan de Oro, bahagya pong malamig ang temperatura. Meron pong 23 to 32 degrees Celsius. At dito naman sa may Zamboanga, meron pong 24 to 32 degrees Celsius. Ngayon, alamin naman natin ang agwat ng temperatura sa selected areas ng bansa. Diyan po sa Rojas, Capiz, mainit po ang panahon, meron po 26 to 30 degrees Celsius. At dito naman po sa may Dumaguete, pati na rin po dito sa Kalayaan Group of Islands. Magkapareha po ang temperaturang aabot ng 25 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa Tagbilaran, Bohol, meron po 25 to 31 degrees Celsius. At bahagya naman pong malamig ang panahon, dyan po yan sa may General Santos City na may 22 to 33 degrees Celsius. Ano nga ba ang iba't ibang klase ng asthma at paano ba tayo makakaiwas dito? Alamin natin yan sa sigla. Sa sakit na asthma, nagkakaproblema sa paghinga dahil sa abnormal na hugis at sukat ng daluyan ng hangin papuntang baga. Kapag inaatake ng asthma, ang muscles na daanan ng hangin ay sumisikip dahilan ng kapos na hininga. Maaari din magkaroon ng mucus sa airways na lalong humaharang sa daloy ng hangin. May iba't ibang uri ng asthma. Ang child-onset asthma na nagmumula sa nasasagap na allergens o triggers ng bata. Ang asthma ng bata pwede ring namana. Adult-onset asthma naman ang tawag kapag ito'y umatake mula sa edad na 20. Exercise-induced asthma ang nangyayari kung nararanasan ang pag-ubo at pagiging kapos sa paghinga habang nag-eehersisyo. Cough-induced ang pinakamahirap na i-diagnose na klase ng asthma. Maaari itong magmula sa chronic bronchitis. Ang occupational asthma naman maaaring makuha sa lugar na pinagtatrabahuhan na may triggers gaya ng kemikal at alikabok. Nangyayari naman ang nocturnal asthma mula madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Sanhi nito ang mga bagay na matatagpuan sa bahay gaya ng alikabok at balahibo ng hayop. Sa steroid-resistant asthma o severe asthma, matindi ang pamamaga ng daluyan ng hangin at hindi ito nasosolusyonan ng steroids. Ang mga karaniwang trigger ng asthma ay ang mga sumusunod: alikabok, pollen mula sa halaman, molds, mga irritant substance katulad ng usok mula sa sigarilyo, pagsusunog ng kahoy at sasakyan, scented products katulad ng hairspray, cosmetics at pintura. Maaari ring mag-trigger ng asthma ang sipon, pagkapagod mula sa pag-ehersisyo at iba pang physical activities, pabago-bagong panahon o temperatura. Maski ang matagal na pagtawa o pag-iyak, maaaring maging dahilan ng paninikip ng air passage ng isang asthmatic. Wala pang gamot para sa asthma kaya dapat maging masugid sa pag-iwas nito. Gamutin agad ang mga sintomas nito. Umiwas sa mga trigger na maaaring magpalala ng kondisyon. Regular na magpatingin sa doktor. Posibleng nakamamatay ang sakit na ito. Ngunit sa maagap na diagnosis at regular na treatment, ang taong asthmatic maaari pa ring makapag-ehersisyo at makapaglaro ng sports, makatulog ng maayos, makaiwas sa mga side effect na makukuha sa mga gamot, at higit sa lahat makakaiwas din sa pag-atake ng asthma.